Nazareno, niluluwalhati ka Bayan, magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyoin. Mga kapatid, pasalamatan natin ang Panginoon sa pagkanyang pagkakataon na to encounter Him sa pamamagitan ng ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Salamatan din natin ang ating Panginoon dahil binigyan niya tayo ng napakagandang regalo. The very example ng buhay ni San Bonifacio, isang martir ng ating pananampalataya. Ngayon din, first Friday of the month dedicated to the Sacred Heart of Jesus, hilingin din natin ang totoong pag-ibig upang tayo magiging instrumento ng mensahe ng kaligtasan para sa buong sanlibutan. Hilingin natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang martir na si San Bonifacio ay makatuwang nawa namin sa pagdalangin upang ang pananampalatayang inilahad niya sa kanyang pagsasalita at nilagdaan ng kanyang dugong itiningis ng mga araw ng mga ayaw maniniwala ay aming mapangatawanan at maihayag sa ginagawa namin araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, sinunod mo ang aking aral, ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtsatsaga, pag-ibig at katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig sa akin, gayon din ang aking pagtitiis sa Antioquia, Iconio at Listra. Ngunit sa lahat ng ito'y iniligtas ako ng Panginoon. At lahat ng may nais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. Ang masasamay lalong magpapakasama. Ang mga manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang. Ngunit huwag mo tatalikdan ang mga aral na natutuhan mo at matibay na pinananaligan. Yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting
gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Kay rami ng kaaway ko at mga mapang-alipin, ngunit ang iyong kautusan ay patuloy kong susundin. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Ang buod ng kautusay, salig sa katotohanan. Ang lahat ng tuntunin mo'y pawang walang katapusan. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Mga taong namumuno na dahop sa katarungan, usigin man nila ako, susundin ko'y iyong aral. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Ang magmahal sa utos mo'y mapayapa yaong buhay. Matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Hinihintay ko ikaw, O Diyos, upang ako ay iligtas. Ang anumang iutos mo ay siya kong tinutupad. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Sinusunod ko ang iyong kautos at mga aral. Ang anumang gawain ko ay kita mo't namamasdan. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyoin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya, paanong masasabi ng mga eskriba na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin, ng kasihan ng Espiritu Santo ang nagpahayag ng ganito. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon, paano maging anak ni David ang Mesiyas? At nakinig ng mabuti sa kanya ang maraming tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuhay ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, ito na naman ang pagkakataon na ibinigay ni God sa atin upang may pagdiwang natin ang kanyang pag-ibig at may pahayag natin ang ating pananampalataya at sa ating puso sa kaibaturan ng ating buhay, andyan ang pag-asa para sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, mga kapanalig, masaya tayong sabihin, nandito kami, Panginoon. Kinikilala ka namin na Panginoon ang buhay at ikaw lamang ang buhay na walang hanggan. Iyon din, sigurado, ang pananampalatayang nakatago sa puso ni San Bonifacio nung siya'y nagmimisyon. Nung kaharap niya ang mahirap na misyon, may nakikinig sa kanya, may hindi nakikinig sa kanya. It was very risky ang kanyang buhay, lalong-lalo na doon sa time niya na talagang mahirap ang mission dahil hindi madaling intindihin ang mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ng papahayag ng pananampalatayang Kristiyano. Yun bang sentro ng preaching na isang tao na tatawagin nating Jesus
na siya ang anak ng Diyos, mahirap na intindihin yon. Tao, anak ng Diyos? Paano magiging tao ang anak ng Diyos? Ang Diyos ay Diyos, hindi tao. At naintindihan ng mga people, mga tao nung panahon na yan, nasa 800 o 900 tayo, no? So mahirap yun kasi may mga gods na according to the Roman cultures. No? Doon sa Greek culture naman, may mga gods din sila. And then i-insert mo doon yung isang tao na nagaling sa langit, anak ng Diyos, and then namatay upang iligtas ang sanlibutan. And then, siya ang kapatawaran ng mga kasalanan. Ano yan? Ang hirap niyan. Kaya si Bonifacio, no, pinatay dahil sa kanyang pananampalatayang Kristiyano, pero kaharap niya ang kamatayan, tuloy-tuloy pa rin ang laban. That is the pananampalataya na nagsasabing huwag kang matakot. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong mission na binigay ni God, and then mahalin mo na rin ang kapwa-tao kahit ang tao sa mundo mo hindi ka minamahal. Pero napakaganda dito po sa ating salmo, refrain ng salmo natin, ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Yun ang nangyari sa buhay ni San Bonifacio. Sana ganun din. Yun din ang mangyayari sa ating buhay araw-araw. Just like St. Paul, no, sa kanyang letter to Timothy. No, napakaganda po yun. Huwag mong kalimutan ang na-receive mo from heaven sa pamamagitan ng aking pagpapahayag ng pananampalatayang Kristiyano. Si Kristo ang kaligtasan na siyang namatay at nabuhay muli. Yes, yun ang preaching ng ating kaligtasan. Dito naman sa ating Ebanghelyo, kinikilala natin si Kristo na siyang Panginoon ng buhay. Pero malaking problema po ito kasi paano nga sabihin ni David na Panginoon, no? Panginoon niya. O paano nga magiging anak ni David ang isang Mesiyas na si David mismo, tinatawag niya yon, o na si David mismo, o sinasabi na ito ay anak ni David. Paano maging anak ni David? O Mesiyas, ibig sabihin, yung pinadala ni God para sa kaligtasan ng sanlibutan. Yung Kristo na iyan. O paano? Anak ni David daw. Pero si David mismo, tinatawag niyang Panginoon. O paano mangyari yon? So mayroon tayong tinatawag na Davidic dynasty. Yung kingdom ni David, established by God, para na rin ang pagpapahayag ni God o God's kingdom ay ipinahayag sa ating earthly kingdom sa figure ni David. So God established His kingdom through that young man, David. Diyan na rin niya pinasok yung kaniyang kingdom sa pamamagitan ng pagpakilala niya ng kanyang anak as King of the universe, the King of life. Sa ating Davidic dynasty, may tinatawag din tayong Davidic covenant. Yung covenant na yan as the very agreement between heaven and earth, between God and His Son Jesus sa kanyang pagpadala dito sa mundo, and then between the kingdom of heaven and the kingdom of earth, God and us. So it's about relationship na sa paglalakbay ng buhay, makikilala natin siya at malalaman natin na siya lamang ang Diyos. Kaya sa ating catechism mayroon tayong declaration. God is the giver of life. God is the creator of heaven and earth. God ay pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. And then si Jesus, tinanggap natin as Jesus, ibig sabihin Savior. God saves. And then, yun na ang ating pananampalataya. Handa ba nating tanggapin si Kristo araw-araw din sa ating pagmimisyon kahit nahihirapan tayo minsan sa paglalakbay natin dito sa mundong ito? Handa ba nating ialay ang ating buhay sa Kanya? Handa ba tayong mamatay
diyan sa ating pananampalatayang Kristiyano? If yes, so, huwag matakot, magiging Bonifacio. So the love of Jesus ay nag-i-embrace sa atin at nagsasabi sa atin, nandito ako para sa iyo. Huwag kang matakot. And true love ay hindi natatakot, hindi nagbibigay ng takot, hindi nabibigo, at hindi nagbibigay ng kabiguan. Yung totoong pag-ibig na yan, na siyang liwanag na nanggaling sa puso ni Kristo at liliwanagan ang ating puso upang tayo rin ay magiging image and instruments of the same love for our brothers and sisters, lalong-lalo na ang nanawalan ng panampalataya o natatakot na sumampalataya sa Diyos. Amen. Ang ating pananampalataya kay Jesus bilang Kristo ng Diyos ang siyang nagtitipon sa atin bilang miyembro ng komunidad na ito. Sa kanyang pangalan, dalhin natin sa Ama ang ating mga kahilingan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging maalab sa pagpapahayag ng katotohanan at pagka-Diyos ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang pagkakaisa, kapayapaan at pagkakasunduan naway maging isang katotohanan, lalo na sa mga bansang ang mga tao'y nagdurusa sa diskriminasyon dahil sa lahi, kasarian, uri, at relihiyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan naway marinig ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makatanggap ng kasiyahan at lakas mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao naway humimlay sa kapayapaan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang mga kahilingan at natatanging kagalingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ni Jesucristo, kinikilala namin na ikaw lang ang aming Panginoon. Lagi mo kaming bantayan at ipagkaloob mo ang aming ipinapanalangin. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo ilalagay. Tanggapin sa iyong kamay. Bawat galak at lumbay, bawat pangarap namin
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming paghahain ng mga alay sa pagunita kay San Bonifacio. Ipagkaloob mo ang pagdiriwang namin sa pagpapakasakit ng iyong anak ay aming matularan at aming maganap sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Bonifacio ay parangalan. Siya ay kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag dahil siya ay namatay sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inuin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, ilang pagkain. Sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahiblay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at pangdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Sabay-sabay nating dasalin ang Ama namin ng ating Panginoong Heso Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at ianyag mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka
Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan na sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mo sa katapatan sa pananampalataya kaming mga tumanggap sa banal na pagkikinabang upang sa aming salita at gawa ay maipahayag ang pananampalatayang pinagmamalasakitang ipalaganap ni San Bonifacio at pinaglaanan niya ng paglilingkod habang buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa may sakit. Panginoong Hesus, aming tagapagpagaling at tagapagligtas, kami po ay lumalapit sa iyo ngayon upang humingi ng tulong at grasya. Hilumin mo po sana ang lahat ng pinahihirapan ng sakit at karamdaman. Pagkalooban mo sila
ng panibagong lakas pangkatawan at pang-espiritual. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsinawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsinawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangako. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba